Kakatapos ko lamang magtupi ng mga damit ko, at nilalagay sa cabinet, nang may kumatok sa kwarto ko. Maggie, halika na, sumama ka na sa amin ng mga friends ko, si Maya na ka-housemate ko. Tumayo ako, binuksan ang pintuan ng kwarto, at pinapasok ang kaibigan ko. Classmate ko rin ito at isang linggo na lang ay graduation na namin. Nakaraang araw pa ako nito niyaya mag-bar, kasama ang mga kaibigan nito, na parehas mga mayayaman. Ilang beses ko na rin ito tinanggihan, unang-una ay natatakot akong magpunta roon, lalo na puro inuman at kasiyahan ang ginagawa. Pangalawa ay nahihiya ako makibagay sa mga ito, lalo na may mga sinasabi sa buhay. Alam mo naman ang sagot ko dyan, Maya, sabi ko. Akong bahala sa'yo dun, di ka mapapahamak. Sa kayo na lang ang last bonding natin, dahil gagraduate na tayo, remember, mataray nitong sagot. Natawa na lang ako sa reaksyon nito. May pagkamataray talaga kasi ito, buti na lang ay sanay na ako. Kahit minsan matitod ito, ay mabait itong tao, marami na ding naitulong ito sakin. Napabuntong hininga na lang ako. Oo na, yehey, tili ni Maya. Okay, ready ko na ang isusuot mo, sabay talikod at tumungo sa pintuan para lumabas. Sandali, Maya, tawag ko dito, pero para itong bingi at tuluyan ng lumabas. Napapailing na lang ako. Minsan talaga pala desisyon itong si Maya, tignan mo nga naman, may naka-ready na pala akong isusuot. Iba talaga pag anak mayaman. Malakas na tugtog at nakakahilong mga ilaw, ang bungad sa loob ng bar na ikinangiwi ko. Come on, Maggie. Andan na ang mga friends ko, sabay hatek sakin. Kumaway pa ito sa may bandang dulo, tiyak yun na ang mga kaibigan ni Maya. Pinakilala naman agad ako sa tatlong kaibigan nito, na sa itsura palang halatang mga anak ng mayayaman. Umupo naman ako sa pinakasulok, at medyo madilim na parte, dahil naiilang talaga ako sa sitwasyon ko. Ang suot ko pa naman ay sobrang sexy na bigay ni Maya. Isang white sleeveless na crop top, at high-waist black miniskirt, na halos 2 dangkal lang ata ang haba. Nilagyan ko na lang ng blazer, dahil naaasiwa talaga ako sa suot ko. Hindi naman kasi ganito ako manamit, kaya hiyang-hiya ako. Don't be scared, Maggie, and let's enjoy tonight. Sabay abot sakin ng baso na may laman na alak. Marahan ko itong kinuha at ininom. Halos mapangiwi ako sa lasa, dahil ito ang unang beses ko na uminom ng alak. Di ko napapansin na napaparami na ako ng inom. Habang tumatagal kasi, lalo palang sumasarap ang iniinom ko. Habang ang mga kaibigan ni Maya, ay nagwawala sa gitna ng dance floor, habang sumasayaw. Mabuti na lang di ako iniiwan ni Maya, at masaya kaming nag-uusap. Maya, napahinto kami ng kwentuhan, nang may lumapit na isang lalaki banda sa amin. Jeric, si Maya, pwede ba tayo mag-usap saglit? Napalingon sakin si Maya para, bang nanghihingi ng permiso at tumungo na lang ako. Sige na, Maya, ayos lang ako dito. Huwag ka mag-alala, babalik agad ako, at tumayo na ito sabay hila sa lalaki. Napapailing na lang ako kay Maya. Baka manliligaw na naman niya ito. Sabagay maganda si Maya kaya ligawin. Nakaramdam ako ng panunubag. Kaya kahit medyo nahihilo ako, dahil sa ininom ko ay tumayo ako, bitbit ang pouch ko. Masyadong maraming tao, halos parang wala nang pakialam ang iba, dahil halos maapakan na ako. Pero pinilit ko pa rin maglakad ng maayos. Hinahanap ang banyo. Pumasok ako sa malaking pintuan, at baka naroon ang toilet. Pero maraming mga pintuan ang nandun, parang mga VIP room ang datingan. Dahil naiihi na ako ay pumunta na ako sa pinakamalapit na kwarto, at saktong pagpihit ko ng doorknob, ay bumukas ito. Agad na ako pumasok sa madilim na kwarto, at diretso pasok sa loob ng kwarto. Mukha naman walang tao, kaya bibilisan ko na lang matapos magbanyo, at baka mahuli ako ng kung sino man. Laking ginhawa ang naramdaman ko, at dali-dali kong kinuha ang pouch ko, at lumabas ng banyo. Nagtaka ako na lumiwanag ang buong silid. Bago pa ako makalapit sa pintuan, ay may kamay na humawak sa braso ko, kaya nabitiwan ko ang hawak ko na pouch. Nanlalaking mata akong napahinto. Where do you think you are going? Isang baritonong boses ang nagsalita. Pakiramdam ko tuloy tumalon ang puso ko, sa pagbiglang kabog ng dibdib ko. Mister, sorry po kung nakibanyo ako,
Di ko alam na may tao pala po dito, pakiusap ko habang nauutol na nagsasalita. Hindi ko magawang lumingon sa taong nakahawak ng mahigpit sa braso ko. Do I need to believe in you? Alam ko na ikaw ang pinadala dito sa kwarto ko, kaya wag ka na magsinungaling. Hindi ba bayad na kita? Masungit nitong salita. Marahas akong napalingon sa lalaki, at galit na tumingin dito. Hindi ko inaasahan at nabigla ako kung gaano ito kagwapo sa paningin ko. Napakakapal ng mga kilay, at kahit nakakunot ang noo, mga matang kulay green at sobrang talim kong tumingin. Matangos na ilong at labing parang kay sarap halikan. Nakapagpantasya pa ako, sigaw ng aking isipan. Dahil matangkad ito, ay nakatingala akong nagsalita. Hoy mister, uulitin ko ulit. Naparito lang ako para magbanyo. At kung ano man yang pinagsasabi mo, ay wala na akong pakialam. At nagkakamali ka ng taong sinasabihan mo dahil hindi ako iyon. Dahil may mga kasama ako, at naghihintay na sila sakin. Kaya kung pwede bitiwan muna ako. At sorry na lang kung nakibanyo ako, matapang kong salita. Naiinis na rin ako lalo pa sa epektong ininom ko kanina. Lalo lamang nagsalubong ang mga kilay nito, at lalong tumalim ang mga mata. Para bang anumang mga oras ay mahihiwa ang pagkatao ko, sa paraan ng pagkakatitig nito sakin. Stop this, sabay hatek sakin at walang habas akong hinalikan sa labi. Hindi agad ako makagalaw sa bilis ng pangyayari, at ito ako ngayon hinahalikan ng lalaki. Nagpumiglas ako ngunit sobrang malakas ang lalaki. Ang isang kamay nito ay nakapulupot ata sa bewang ko, at mahigpit ang pagkakadikit sa katawan nito, at ang isang kamay nito ay nakahawak sa batok ko. Hindi ako makawala sa katawan nito. Lalo pa at nahihilo ako sa pagkalasing, dagdag pa ang mainit nitong mga halik, na para bang gutom na gutom. Teka sandali, nabitin ang pagkakasalita ko, nang halikan na naman ako nito, at tuluyang pinasok ang dila nito sa loob ng aking bibig. Halos maubos ang hininga ko sa paraan ng paghalik nito sakin. Hindi ganito ang inaasahan ko na unang halik. Parang gusto ko tuloy maiyak. Nahihilo at sobrang sakit ng buong katawan ko, na para bang binugbog habang dahan-dahan na inaalis ang brasong nakapulupot sa katawan ko. Maingat ko itong binaba sa may unan, at maingat din akong bumaba ng kama. Hindi pa rin ako makapaniwala na ganun-ganun na lang nawala ang iniingatan ko, na para lamang sana iyon sa mapapangasawa ko. Uminit ang mga mata ko, pinipigilan ko maiyak habang dinadampot ang mga damit ko na nagkalat sa sahig. Matapos ko isuot iyon, ay dinampot ko din ang pouch ko na nagkalat ang mga laman. Hindi na ako nag-ayos ng sarili, dahil ang importante sa akin ang makalabas ng kwartong ito. Pero bago pa ako humakbang, at makalapit sa pinto, ay lumingon muna ako sa lalaking nakadapa at hubad. Di ako makapaniwala na dito ko nabigay ang sarili ko, dahil sa aking kalasinggan. Kung tutuusin pwedeng-pwede ko siya pigilan, pero ang pasaway kong katawan at bumigay din. Kung tutuusin parang nagustuhan ko rin ang ginawa naming dalawa, dahil di ko mabilang kung ilang beses namin naabot ang gusto naming puntahan. Dahil siguro sa kagwapuhan nito, kaya bumigay ako. Napapailing na lang ako, habang tumutulo ang mga luha ko. Hindi ko man lang alam ang pangalan mo, bulong ko sa sarili, at tumalikod na para lumabas ng silid. Habang naglalakad ako palabas, ay may nakita akong bakla sa may counter. Tumingin ito sakin at ngumiti. Hi! Nag-enjoy ka ba kay Sir Martin? Para bang kilig na kilig ito habang nagsasalita. Grabe ang ganda-ganda mo pala, kaya sulit na sulit ang bayad sa'yo. Huminga ako ng malalim, dahil pakiramdam ko ay sasabog na ako. Hoy bakla, hindi ako bayar ang babae at pakisabi dyan sa sinasabi mong Sir Martin, ay magkita na lang sila ni Satan, bulyo ko dito at mabilis na naglakad palabas ng bar na iyon. Ang akala kong bar lang ay may mga aliwan din pala, sa bagay mga gawain ng mga walang magawa sa buhay. Mabilis din akong nakasakay ng taxi, at umuwi sa tinutuluyan ko. Dahil maaga pa ay pwede pa akong makapahinga, dahil pakiramdam ko ay mauubos ako anumang oras. Nang makarating ay agad akong pumasok sa loob ng aking kwarto, at pabagsak na humiga sa aking kama. Sobrang daming pumapasok sa isipan ko, at muli ay naiyak ako. Di ko namalayan ay nakatulog na pala ako sa kakaiyak. Makalipas ng ilang oras, ay nagising ako sa malakas na pagkakatok ng kung sino.
Sino yan? It's me Maya. Napabalikwas ako. At dali-dali naghubad ng kasuotan, at humugot na lang ako ng pijama at malaking t-shirt. Ayoko makita niya ako na ang suot ko ay mula pa kagabi, at baka magtanong ito, wala ako sa mood makipagkwentuhan. Binuksan ko ang pinto, at mukha ni Maya ang bumungad habang nakabusangot. My gosh Maggie, kanina pa ako kumakatok, ang tagal mo. Pasensya na, ang sarap kasi ng tulog ko. Bigla ka na lang nawala. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo, naglaho ka na lang basta doon, simangot nito at umupo sa kama ko. Nagbanyo kasi ako, at pagbalik ko nakalimutan ko na kung saan tayo nakapwesto, kaya umuwi na lang ako ganun din naman, sagot ko kahit sobrang wala na sa hulog ang kasinungalingan ko. Nakataas ang isang kilay nito, habang nakatitig sakin. Para bang di naniniwala sa sinasabi ko. Tinawagan at tinext kita, pero di ka sumasagot. Napalunok ako, di ko alam, dahil hanggang ngayon ay di ko pa binubuksan ang cellphone ko. Pero dahil okay ka na, sabay na tayo mamaya pumasok, ngumiti na ito kaya napahinga na ako ng maayos. Sige na at magpe-prepare na ako. Ngumiti na ako dito at lumabas na din si Maya. Napabuga na lang ako, dahil pakiramdam ko ay para akong lutang at sabog. Naalala ko na naman ang nakasama ko, na ang pangalan pala ay Martin. Ibabaon ko na lamang siya sa limot at magmo-move on. Nurse Maggie Bautista. Malakas na sigaw ng aming head nurse, kaya napahinto ako sa ginagawa ko. Kakatapos ko lang mag-ikot sa mga pasyente, at kakabalik ko lang sa area ko. Ma'am bakit po? Kinakabahan na lumapit ako dito. Maski ang iba kong kasamahan ay napalingon sa gawi ko. Baka may isang pasyente na nagreklamo, kaya ganun na lang ang sigaw ng head namin. Go to the office now, our boss wants to talk to you right now. Mas lalong nagtambulan ang dibdib ko. Dahil sa unang pagkakataon simula nang makapasok ako sa malaking ospital na ito, ay ngayon lang ako pinatawag ng aming boss. Kahit pa kapatid ito ng aking kaibigan na si Max, ay di naman kami ganun ka-close. May nagrereklamo po ba sa akin? Tanong ko dito. Hindi ko alam, kaya puntahan mo na para malaman mo. Nagkibit balikat ito at tinalikuran na ako. Oy Frenny, kaya mo yan balitaan mo kami biglang tabi ni Kevin sakin, bakla ito at ka-close ko. Sige punta na ako. Agad na ako pumunta sa elevator, at pinindot ang pinakamataas na palapag, dahil anden ang pinaka-opisina ni Boss Lance. Nang makarating ay tinawag ko ang secretary ni Boss, na nakaupo sa office nito. This way Miss Bautista. Agad itong kumatok at binuksan ang pintuan. Parang alam na nito na ako ang pupunta. Pumasok na po kayo. Salamat, ngumiti ako dito. Good afternoon po Dr. Lance, magalang kong pagkakasabi, agad naman itong napatingin sa gawi ko, habang busy sa harap ng laptop nito. Maupo ka Nurse Bautista. Agad naman akong naupo, at medyo kabado pa rin. Wala nang paligoy-ligoy pa Nurse Bautista, pinatawag kita dahil nagustuhan ko ang performance mo dito sa ospital ko. Hindi ko inaasahan na ganito ang sasabihin sakin, akala ko ay papagalitan ako. Parang gusto tuloy pumalakpak ng dalawang tenga ko. Maraming salamat po Doc Lance, masaya akong nagpasalamat. Dahil sa pinakita mo ay ikaw ang aking napili bilang private nurse ng aking kaibigan. Napatda ako sa sinabi ng aking boss. Private nurse po. Yup. Pero ano po ba ang sakit niya? Tinitigan muna ako ng aking boss, parang nag-iisip ng sasabihin, dahil napahawak pa ito sa kanyang baba. Isa siyang lumpo. Tama isa siyang lumpo. Ang gagawin mo lang ay alagaan mo siya, hanggang sa gumaling siya. Napakunot ang aking noo sa sinabi ng aking boss. Doc Lance, bakit po ako ang inyong napili? Marami naman po kami dun, at bihasa pa ang iba, malumanay ko pang pagkakasabi. Pakiramdam ko kasi parang may mali. Sinabi ko na nga ikaw na ang napili ko, huwag kang mag-alala Nurse Bautista, dahil tiyak magugustuhan mo ang sasahurin mo. Magkano po Doc Lance? Di ko mapigilan magtanong, lalo na kung pera na ang usapan. 100,000 pesos sa isang buwan, diretsyong tingin ito sakin. Napanganga naman ako sa aking narinig. Dahil sa 100,000 piso sa isang buwan, ay napakagandang opportunity naman talaga ito. Kahit nurse ako ay hindi ako makakakuha ng ganung kalaking halaga.
Saktong-sakto ito para sa aking pamilya. Sige po, Doc Lance. Kailan na po ba ako magsisimula? Abot tenga ang pagkakangiti ko. Hindi naman masyadong excited. You can start tomorrow? Napangisi rin ito sakin. Okay po, sir. Before that, kailangan mo muna itong pirmahan para sa iyong kontrata. Inabot naman sa akin ang papel. Ang nakasulat lang naman ay lahat ng pinag-uutos ng aking amo ay aking sundin. Bawal kumontra. Bawal akong mag-day off, hanggat wala pang isang buwan. Doc Lance, ganito lang po kaikli ang nakasulat dito. Tak ang tanong ko. Yes, kaya pirmahan mo na. And take note, wag mo akong pahiyain, at ospital ko ang nakasalalay dito, maotoridad nitong pahayag. Wala pong problema Doc Lance, makakaasa po kayo. Agad ko kinuha ang ballpen at nilagdaan ang kontrata. You can go now and pack your things for tomorrow? Parang nag-aapura nitong pagtataboy sa akin. Sige po Doc Lance, marami pong salamat ani ko at tumalikod para lumabas. Nang makauwi ako ay sakto namang kompleto kami ngayong 6 sa loob ng bahay. Si Max, Akira, Lily, Gail at Honey. Sabay-sabay na rin kaming naghapunan. Terrace shot muna, si Lily na naglabas ng malaking beer at baso. Kasunod naman nito si Akira na may hawak na malalaking chichirya. Mukhang may problema ka ata Lily, si Max na magaling mag-psycho, kainis kasing lalaki yun, pinahamak ako. Politalk nito habang sumama ang mukha. Bakit, ano ba nangyari? Tanong ni Gail. Patawa-tawa naman itong si Akira, kaya lalo nalukot ang mukha ni Lily. May isang manyak kaming customer, panay kindat sakin. Ayon nakatikim ng kamao ko. Ang lalaki nagsumbong sa boss namin, yun pala ay magkakilala sila. Aba, parang ako pa ang naging masama. Nanggigil nitong pagkakasabi. Anong sabi ng boss mo? Tanong ko. Makipag-usap daw ako ng maayos, at humingi ng sorry sa kanya. Ano tingin niya sakin na sisiraan na? Natural hindi, kaya pinilit sakin pirmahan ang isang papel. Kanina ko lang nalaman na ang nakalagay sa papel na yun, ay di makatarungan. Namumula sa galit si Lily. Ibang klase pa naman ito magalit at palaban. Ano nga, sabat ni Honey. Gagawin niya akong maid ng 3 buwan, at sasahod ako ng 1 milyon. Ay wow, bongga naman pala yan. Sobrang yaman naman pala niyan. Tinanggihan mo ba, si Max? Kapag daw tinanggihan ko, ay magbabayad ako ng 5 milyon. Napapadyak pa ito sa sahig sa sobrang frustration. Napatingin naman kami kay Akira na tawang-tawa. Sabi ko nga sa kanya grab na niya yun, kung ako nga yun ay liparin ko na agad ang bahay nun, nang makapagsimula na, si Akira na malawak ang ngisi. Sinaman lang siya ng tingin ni Lily. Kayanin mo na lang ang 3 buwan, kesa magbayad ka ng 5 milyon, baka itakwil ka ng tuluyan ng magulang mo, komento ni Max. Kayang-kaya ko bayaran yang 5 milyon na yan, kaso baka atakihin na sa consummation si Daddy. Tama na yung nalaman nilang nagtrabaho ako sa bar dati, at on the spot pa akong nakita ni Kumag. Politalk nito na ang tinutukoy na Kumag ay ang kakambal nito na kasamahan ni Max sa NBI. Kailan ka magsisimula? Baka sa makalawa na, uuwi muna ako bukas sa bahay, parang malungkot na sabi ni Lily. Iinom na lang natin iyan, sabi ko at tinaas ang baso. Cheers! Sabay-sabay namin. Ako naman bukas ay aalis ako, sabi ko na ikinalingon nilang lahat sakin. Uuwi ka ng probinsya. Si Akira, kinuha akong private nurse ni Doc Lance sa kanyang kaibigang lumpo, sabi ko na ikinatikos ng mga kilay ng mga kasama ko. Si Kuya talaga nagrekomenda sa'yo. Tak ang tanong ni Max. Si Lance ko ba? Kumikislap na mga matang sabi ni Gail. Alam naming lahat kung gaano ito kaibang sa aking boss, na kapatid ni Max. Oo, malaking offer naman, kaya grab ko na syempre. Kaya bukas ay magsisimula na ako. Anong pangalan ng magiging boss mo, Maggie? Tanong ulit ni Max na kinagulat ko. Dahil maski ako ay hindi ko rin alam. Hindi ko pa alam. Hindi ko nga alam kung babae o lalaki yun, o kung ilang taon na, napangiwi ako sa aking sinabi. Kilala ko lahat ng kaibigan ni Kuya Lance, kaya nakakapagtaka kung sinong lumpo, ay wala naman akong kilalang lumpo sa kanila, napapaisip nitong sabi. Hayaan na lang natin yan, importante mag-inuman na, dahil bukas wala na. Malakas na sabi ni Akira na kinatawa naming lahat. Masaya kaming nagkukwentuhan at tawanan.
Pagkatapos ng ilang oras, ay nagpasya na kaming magpahinga, lalo pa at marami kaming gagawin kinabukasan. Maaga pa lang ay umalis na ako sa aking tinutuluyan, bitbit ang malaking malita. Bukod sa aking mga damit, ay dala ko din ang ginagamit ko bilang nurse. Mabilis naman ako nakasakay sa taxi, papunta sa address na aking pupuntahan. Makalipas ng 1 oras at kalahati, ay nakarating din ako, pakiramdam ko ay bigla akong kinabahan na di ko moari. Matapos magbayad sa taxi, ay lumabas ako bitbit ang aking malita. Napatingala ako sa sobrang taas, at laki ng gate sa aking unahan. Hindi ko makita ang nasa loob, dahil saradong-sarado ito, wala man lang butas. May nakita akong CCTV sa gilid ng poste. Kaya pumunta ako sa pinakadulong bahagi at para kumatok. Ngunit bago ko pagawin ay bumukas ito. Niluwa ang isang malaking tao, tiyak ito ang kanilang security guard. Miss Maggie Bautista, tanong nito sa akin. Nabigla ako at ngumiti sa aking kaharap, dahil tiyak alam na nito ang pagdating ko. Good morning po, ako nga po, pagpapakilala ko. Pumasok na po kayo, at kanina pa po kayo hinihintay ni boss. Sumunod naman ako at ganun na lang ang paghanga ko sa aking nakikita. Sobrang lawak pala ng lupain nito. Maraming mga puno at halaman. Sumakay na po kayo Miss Bautista, para makarating na tayo kay boss. Napalingon ako dito, at dun ko lang napansin na may kotseng itim palang nakaparada. Nakita ko din sa kanilang gawi ang malaking guardhouse. At may 4 na tao dun. Na puro malalaki ang mga katawan. Sumunod naman ako dito, at sumakay na. Di ko maiwasan ang magtanong. Amanong, gaano po ba kalayo ang bahay ng aking aalagaan? Malapit lang po, wala pang 5 minutes, ay makakarating na tayo, sagot nito na di lumilingon sakin. Mabilis naman kami nakarating. Nakita ko agad ang malapalasyong tirahan ng aking boss. Sa katunayan first time ko lang makakita ng ganitong bahay. Na para bang nasa ibang bansa ka nakatira. Pero napapansin ko ganito pala kalaki ang lupain ng bago kong amo. Sa bagay kaibigan ito ni Doc Lance na isang sikat na bilyonaryo. Minsan na rin kami napasyal sa bahay nila Max dito sa Maynila, maganda din ang bahay nito. Pero hindi lang isa ang bahay ng mga ito, dahil may 3 pa silang mga bahay, at ang isa ay malapalasyo rin. Meron din daw silang 2 bahay sa labas ng bansa. Ganon din si Lily, nung minsan dun kami nag-celebrate ng kanyang birthday sa kanilang mansion. Matapos makababa, ay tinulungan pa ako ni Manong Guard buhati ng aking malita. Lumabas naman sa pinakamalaking pintuan ang isang nakangiting may edad na babae. Magandang umaga. Mabuti naman nakarating ka na, hiha, magiliw nitong bungad. Magandang umaga din po, ma'am, nakangiting sagot ko din dito, habang papalapit sa gawin nito. Tawagin mo na lamang akong Nanay Lourdes. Ako ang mayordoma sa mansyon na ito. Okay po Nanay Lourdes, nahihiya kong sagot. Akala ko ito ang lola ng aking aalaga ang lumpo. Cardo, pahatid na ang gamit ni Miss Bautista sa kanyang silid, utos nito kay Manong Guard. Agad naman itong tumalima. Ikaw ba'y nag-almusal na hiha, baling sa akin? Opo, tapos na po ako kumain bago ako umalis, sagot ko. O siya sige, halika na at sumunod sa akin, tiyak kanina ka pa hinihintay ni Sir, anito na tumalikod na. Ako naman ay napaisip, dahil sa sinabi ni Nanay Lourdes na Sir. So it means lalaki ang aking among aalagaan. At isa siyang lumpo. Nanay Lourdes, matanong ko lang po kung ano po ang pangalan ng magiging amo ko po, magalang kong sagot habang naglalakad kami pat-apat sa isang pintuan. Pero nagulat ako dahil hindi ito basta-bastang pintuan, dahil nung bumukas ito ay elevator pala ito. Grabe pala kay amo ng amo kong lumpo. Ang pangalan ng ating amo Miss Bautista, putol ko sasabihin ng matanda. Maggie na lang po Nanay Lourdes. Ngumiti ito sa akin. Okay Maggie, ang pangalan ng amo natin ay Martin Razon, sabi nito, habang pasakay na kami sa elevator. Martin Razon pala ang pangalan ng aalagaan ko. Nanay, ilang taon na po siyang lumpo? Tanong ko ulit habang paakyat ang sakay naming elevator. Lumingon ito sa akin na may pagtataka. Lumpo? Wala namang lumpo dito, nakakunot ang noo nitong sagot. Ako naman ay nabigla. Sabi ko na nga parang may mali.
Ang sabi po kasi ng boss ko sa pinapasukan kong ospital, ay lumpo daw po ang aking aalagaan. Biglang hamalakhak si Nanay Lourdes, na lalo kong ipinagtaka. Bakit po kayo tumatawa Nanay Lourdes? May nakakatawa po ba sa sinabi ko? Oo hiha nakakatawa naman talaga, biglang bukas ng elevator, at niyaya na ako lumabas. Nauna na ito pumunta sa harap ng pintuan at kumatok. Sir Martin, andito na po siya. Wala naman sumagot mula sa loob. Pumasok ka na Maggie, at iiwan na kita, nakangiti nitong sabi sa akin, at pumasok na ulit sa elevator. Ako naman ay kinakabahan, pakiramdam ko kasi ay parang may mali talaga. Bagamat hindi naman nakakatakot ang lugar na ito, at mukha naman mababait ang mga tao dito. Huminga ako ng malalim, kaya bulong ko sa sarili. Kumatok muna ako habang hawak ang doorknob. Sir, come in. Baritonong boses nito. Kinakabahan man ay binuksan ko ang pintuan at pumasok. Ramdam ko ang lamig sa loob ng kwartong ito. Sabayan pa ng madilim na kapaligiran. Ang aga-aga naman pero sobrang dilim. Alam ko na office nito ang kwarto, dahil na rin sa malaking table nito, at maraming mga papel na nakapatong. Kahit madilim ay nakikita ko naman, dahil sa mga ilaw sa mga sulok, para ding library ang lugar na ito, sa dami ng mga librong nakadisplay. Have a seat. Ako naman ay marahan na naupo kahit kinakabahan. Hindi ko siya makita dahil may nakaharang na malaking monitor sa harapan nito, at sa gilid nito ay ang kanyang laptop. Maya-maya pa ay pumalakpak ito ng 3 beses, at sabay-sabay na nagliwanag ang buong paligid. Ako naman ay nagulat dahil sa palakpak nito ay nagkailaw. Napaka-high-tech naman pala dito. Pinaikot ko ang mga mata ko, dahil sa kagandahan ng silid na ito. Sobrang linis at napaka-organized ng mga kagamitan. Tumikim ito kaya napatingin ako dito. Halos lumuwa ang aking mga mata sa pagkagulat, kung sino ang nasa aking harapan. Si Martin. How are you Miss Maggie Bautista? Nakatitig nitong sabi.